Ayos ka lang ba? Lumapit si Emma kay Carlo, mukhang nag-aalala. You are better off without her. Nakita mo na ang totoong ugali niya, at hindi ka dapat malungkot. Don't worry. I'm fine, nakangiting sabi niya. Matapos makita ang ugali ni Eunice, mas gaman ang pakiramdam niya tungkol sa breakup. Mabuti. Nagliwanag ang ekspresyon ni Emma. Halika na. Para ipagdiwang ang paglayo sa asong iyon, ililibre kita ng kain. Huwag kang kukontra sa kung paano at kung saan. Sa labas ng campus, kay De Luca. Ang De Lucas ay isang medyo upscale restaurant. At tanging ang pinakamamahal na estudyante sa university ang kayang kumain doon. No. Not this time. Ayokong mabangga si Eunice. Sabi ni Carlo. Alam niyang iyon ang restaurant na pupuntahan niya kasama si Billy. Pero balang araw, ililibre kita ng pagkain kay Chez Laurent. Ang Chez Laurent ay isa sa mga pinakamarangyang restaurant sa bansang iyon. Iyon ang uri ng lugar na narinig ng lahat ng mga estudyante. Ngunit walang sino man ang kayang kumain doon. Nagulat si Emma. Si Carlo ay hindi karaniwang nagyayabang. Kaya bakit niya ginagawa ito ngayon? At ang partikular na bagay na ito ay talagang itaas ang antas. Reaksyon lang ba ito sa heartbreak niya? Siya ay nagtaka. Kung oo, lilipas din naman diba? Medyo nahihiya siya. Pero ngumiti lang siya at sumunod sa utos ni Carlo. Sige. Hihintayin ko. To be honest, hindi pa ako nakakapunta dun. Hindi niya alam na nakakakain si Alex ng 3 beses sa isang araw sa pinakamahal na restaurant sa mundo at hindi gumastos ng 100 bahagi ng kanyang kayamanan. Si Emma ay tinawag ng 2 sa kanyang mga kaibigan. Naiwan si Carlo na nakatayong mag-isa. 2 sa kanyang mga kasama sa silid, sina Ben at Carl, ay lumapit at dinala siya sa cafeteria para kumain. Nang makarating na sila sa entrance ng cafeteria ay huminto si Ben sa paglalakad. He stared at his phone and loudly announced, "Shit. Joe is making a fool of himself online. Check out our dorm group chat room." Talaga. Mabilis na kinuha ni na Carlo at Carl ang kanilang mga cellphone at tiningnan ang dormitory group chat. Kakapadala lang ni Joe ng mensahe. "Guys, it's official. Hindi na ako single. Nagmadaling bumalik sa dorm, at ililibre kita ng tanghalian para magdiwang." He's finally found a girlfriend. Napagod yata siya sa pagiging mag-isa, ani Carlo. Ngumisi si Carl. Bumalik na tayo sa dorm natin and give him hell about it. With that, tumalikod silang 3 at naglakad papunta sa dormitoryo. Pagpasok pa lang nila ay nakita nila si Joe na nakaupo sa kama kasama ang isang babae, magkahawak ang kamay. "Bumalik ka na." Binitawan ni Joe ang kamay ng dalaga at tumayo, nakangiti sa mga lalaki. Si Joe ay isang sports major, at siya ay matangkad at balingkinitan, na may mahusay na mga kalamnan sa braso. "Hey, guys. This is my girlfriend, Susan." Nag-aaral siya ng music. Pagkatapos ay sinenyasan niya si Carlo at ang iba pa. "Ito ang mga kasama ko, sina Carlo, Ben, at Carl." Tumayo si Susan at nakangiting tumango. Tumingin si Ben sa kanya. At nagsimulang bumili ng tibok ng puso niya. Mapatla ang balat niya. Pinong hugis ng kilay, at magandang katawan. She's perfect. Naisip niya. Let's eat at La Belvay. Darating din ang roommates ni Susan, so why don't you guys go and get ready? Nilinga ni Joe si Carlo at sinabing, "Bakit hindi mo isama si Eunice?" Alam ng lahat ang tungkol sa kakulangan ng pera ni Eunice at hindi niya kayang dalhin ang kanyang kasintahan sa mga upmarket na restaurant. Kaya nagpa siya si Joe na kunin ang pagkakataong ito ay matulungan ang kanyang kaibigan. "Naghiwalay na kami.
Diretsyong sabi ni Alex. Maghiwalay. Talaga. Nagulat si Joe. Sumulyap si Ben kay Joe, at naintindihan niya ang silent message. Ang dahilan ng paghihiwalay ay ang kahirapan ni Carlo, bilisan mo. Napatingin si Susan sa phone niya at saka iniangat ang ulo. Papaalis na ang mga kasama ko sa restaurant, at lahat sila ay naiinip na. Kaya huwag mo silang paghintayin ng matagal. Okay. Pagkatapos mo maglinis at magpalit, pwede na tayong umalis. Udyok ni Joe sa kanila. Hinayla ang kamay ni Susan. Tara, hintayin natin sila sa labas. Lumabas si Joe ng dormitoryo kasama si Susan at lumingon ito at nakita siyang nakatayo habang naka-cross arms. Anong problema? Tanong niya. Kumunot ang noo niya. Hindi ba masyadong ordinaryo ang itsura ng mga kasama mo? I mean, hindi masyadong gwapo si Ben, at medyo katamtaman din si Carl. Hindi naman pangit si Carlo, pero sa pananamit niya, wala siyang pera. Pwede ko ba silang ipakilala sa mga ito? Kasama ko. Medyo hindi komportable si Joe, pero pinilit niyang ngumiti at sinabing, kainan lang. Hindi naman blind date or whatsoever. So why do you care so much about their looks? Sa tingin mo ba pupunta lang ang mga kaibigan ko para sa pagkain? Tanong niya. Kilala ko sila, bagamat hindi sila magsalita at sabihin ito. Umaasa sila na ang iyong mga kasama sa silid ay okay para maging kasintahan. Ipinakita ko sa kanila ang iyong larawan, at dapat nilang isipin na ang iyong mga kaibigan ay katulad mo. Kumunot ang noo niya. Then blame me. Kasi hindi ko naman sinabi sa'yo na biology students sila. Medyo mapait ang ngiti niya. Na-assign siya sa dorm ni Carlo dahil walang puwang sa kanya ang mga dorm ng sports department. Bakit hindi mo sasabihin sa mga kasama mo na kanselado na ang pagkain? Iminungkahi niya. Malamang mapapahiya lang sila kung pupunta sila. Kanselahin. Hindi. Kung mag-cancel sila ngayon, it would be awkward. Hindi ba't magpapalala lang iyon ng sitwasyon? Sige. Pero wala akong pananagutan sa kung anuman ang mangyayari. She pouted. Noon lang, nakatanggap siya ng tawag mula sa isa niyang kasama sa kwarto. Itinapat ni Susan ang kanyang cellphone sa kanyang tenga. Rose, nandyan na pala kayong lahat. Paano na? Pagdating namin doon, makikita nyo na. Sige, sasabihan ko na sila. Wait lang. Habang nag-uusap siya, lumabas ng dormitoryo sina Carlo, Ben, at Carl. Joe, tingnan mo kung gaano ako kagwapo. Iminwestiyon ni Ben ang kanyang half-sleeve shirt habang umaasang nakatingin kay Joe. Malamig. Ngumiti si Joe at tinapak ang balikat niya. Sa kabutihang palad, hindi narinig ni Ben si Susan na sinubukang kanselahin ang tanghalian. Kung mayroon siya, ito ay isang dagok sa kanyang kumpiyansa. Tumingin si Joe kay Carlo, na sumunod kay Ben palabas. Kumunot ang noo niya. Carlo, bakit hindi ka pa rin nagpapalit? Paano ang mga kaibigan ko? Tanong ni Susan. Hindi ka ba pwedeng magbihis para sa kanila? Mukhang maayos naman si Carlo. Ano ang inaasahan mong isusuot niya? Tanong ni Carl. Hindi siya si Joe, at hindi siya magiging kamukha niya. Umiling si Susan. Ang kanyang mga kasama sa kwarto ay magiging lubhang bigo. Ito ay magiging isang kalamidad. Stop waste time, and let's go, she urged them. And they all followed her out of the dormitory. Umupo sina Rose, Stacy, at Betty sa isang table sa La Belleville. Lahat sila ay maganda, at malinaw na nagmula sila sa mararangyang pamilya. Si Rose ay may mahabang buhok na nakatabing sa kanyang balikat. Maputi ang kanyang balat, at mayroon siyang maliit na mukha. Kumikinang na mga mata, tuwid na ilong, at medyo kulay rosas na labi.
Mukha siyang magandang prinsesa mula sa isang fairy tale. Siya ang pinakamaganda sa tatlong babae. At siya rin ang sentro ng atensyon. Rose, may bukol sa noo mo. Anong nangyari? Iminwestra ni Betty ang maliit na umbok sa kanyang noo. Oh, hinawakan ni Rose ang maliit na marka. Medyo galit ang matamis niyang mukha. Don't remind me, Betty. Remember how I said I went to Metro Skybank with my father to do some business? Well, I met a clumsy person who smacked a door off my head. Ouch! Nagsorry man lang siya. Medyo mataas ang kalidad ng mga customer ng Metro Skybank. Diba? Ginamit ni Rose ang kanyang telepono para kunan ng litrato ang kanyang ulo at saka ito tiningnan. Sa kabutihang palad, hindi masyadong halata ang bukol. Ibinaba niya ang phone niya at ngumiti sa kaibigan. Humingi nga siya ng tawad. Medyo natigilan ako nang makita ko siya doon. Alam niyo naman kung anong klaseng tao ang nagpupunta ng Metro Skybank, diba? Ang ibig mong sabihin ay mga upper class, tanong ni Stacy. So, hindi kasali ang lalaking ito. Eksakto. Ang Metro Skybank ay nagbibigay lamang ng mga card sa mga taong hindi bababa sa $1,000,000, pagkumpirma ni Rose. So, hindi siya bagay doon. Iniisip ng ilang tao na kung mas mahirap ang isang tao, mas mayaman sila, mungkahi ni Betty. Ibig sabihin baka isa siyang mayaman at low profile. Rose, sabihin mo sa amin ang lahat tungkol sa kanya. Inilibot ni Rose ang kanyang mga mata. Bakit? Later on, pagdating ng manager, alam niyang wala nga palang card yung guy. I think he was just a idiot who stumbled into the Metro Skybank. Maybe he thought that the cards of the other ay magagamit din sa bangkong iyon, kung ginawa ko iyon. Namatay na ako sa kahihiyan, bulalas ni Stacy. After all that, hindi ko na siya nilingan at umalis na lang kasama ang papa ko. Hinawi ni Rose ang kanyang buhok sa kanyang balikat. Titingnan natin kung maglalakas loob siyang subukan ito muli sa palabas. O kung manggahas siyang ipakita ang kanyang mukha kahit saan. Hindi bata ang lalaki. Pagtukoy ni Betty. Wala ba siyang common sense? I guess he's destined to be single for his entire life. Sino ba naman ang magkakagusto sa lalaking ganyan? Let's stop talking about him. Kahit kailan hindi ko na siya nakita. Napabuntong hininga si Rose. Bakit wala pa si Susan kasama yung iba? Grabe. Kinuha ni Rose ang phone niya at nakitang nakasimangot habang nakatingin sa screen na nagpapakita ng chat nila ni Susan. Her boyfriend is rather handsome and quite muscly. Just my type. Kung ganyan ang itsura ng isa sa mga kasama niya, huwag mo akong pipigilan. Comment that si Rose. Bastos. Tumawa si Stacy. Susan said her boyfriend is a sports major, so dapat medyo fit siya. We'll see about the others when they get here. Nagkwentuhan at nagtawanan ang tatlong babae, tinitingnan ang hitsura ng isa't isa. At gumawa ng ilang pagsasaayos habang hinihintay nilang dumating ang mga lalaki. Sa wakas, dumating na sina Susan, Alex, at iba pa sa La Belvay.